Alright, magandang gabi po sa inyong lahat. Batang Maynila to, it's meron pong post ng ABS-CBN News. At itong kanilang ipinost ay mensahe raw ng siklistang binunutan ng baril ng dating pulis na si Wilfredo Gonzales. Ito yung mamang kalbo. Ito yung dating PO1, ex-PO1. Kala ko naman mataas ang ranggo nito kasi kung pumorma, kala mo mataas ang ranggo eh. Yung pala PO3 na na-demote naging PO2, na-demote ulit naging PO1, tapos na-dismiss. Ayun po yung career na itong dating pulis na si Wilfredo Gonzales. Ayon dito sa siklista, nakakaranas na siya ng depresyon sa nangyayari. Yung nangyayari ito kasi actually nangyari yung insidente August 8. Pero lumabas yung video sabi nila 20 days later. So siguro nag-isip yung nakakuha ng video. Ilalabas ko ba to o hindi? Ay nakapag-decide siya na ilabas kasi hangga't hindi niya ilalabas yun, baka ulit-ulitin itong tulonggis na to yung mga pinaggagawa niya. So para sa akin, tama yung desisyon nung nag-upload. Tama yung desisyon nung nag-upload. Kasi kung hindi niya ginawa yan, mabubuka ba itong ginawa ni Wilfredo Gonzales? Na lahat ng tao na nakakita dun sa nangyari, galit na galit. Dahil yung ganitong klaseng tao, dapat pinaparusahan. So, dun sa nag-upload, wag po kayo matakot. Tama po yung ginawa ninyo, yung desisyon ninyo na ilabas yan. Kasi, kung hindi nyo inilabas yan, baka ngayon paulit-ulit ang ginagawa na itong tulonggis na to, yung ginawa niya dyan sa siklista. At ito namang siklista, ayaw lumabas. Tabasahin natin kung bakit. Sabi niya, good afternoon, gusto ko lang ipabatid sa kanila, siguro sa atin, sa taong bayan, na naayos na po namin ni Mr. Gonzales ang issue na yan noong August 8 pa. Nag-usap po kami ng masinsinan dyan at nagkapatawaran, maayos po kami naghiwalay, nagkamay at nagkayakapan pa bago kami umalis ng Galas Station. Saksi ang mga pulis sa maayos namin pag-uusap. Desisyon ko po yung di na magreklamo kasi ayaw ko rin naman ng gulo. Kaya di ako lumalantad, ay desisyon ko po yun, pati ng aking pamilya. Wala pong money involved dyan. Dahil di mababayaran ng kahit anong bagay o pera yung stress na dinulot niyan sa akin, sa pamilya ko lalo na sa mga anak ko. Di ako natatakot o tinakot man. Desisyon ko po na di na magsampa ng kaso para sa katahimikan ng pamilya ko. At sana igalang po nila yon dahil sa totoo lang, nakakaramdam na ako ng depresyon sa pressure na ginagawa nila. Kaya ang hinihiling ko lang sa kanila ay respeto nyo po ang desisyon ko. Maraming salamat and God bless. Wilfredo Gonzales. Hindi po. Hindi po ang nagsulat po nito. Ang statement po yan nung siklista, hindi po ni Wilfredo Gonzales, na bagamat iniisip natin parang si Wilfredo Gonzales yung nagsasalita di ba? Parang ginagaydan ni Wilfredo Gonzales habang itong statement nito ay lumalabas, di ba? Sabi nga nito ng mga kababayan natin, habang ini-encode niya yan, baka may nakatutok. Bakit? Pwede yun. Hindi imposible yun. Saka mukhang itong statement na to hindi ito bago. At saka parang nakasulat lang, hindi naman formal. So hindi natin alam kung ito ay kumpirmado talaga. Pero ako duda ako. Kung sakali mang ito ay sinulat mismo at statement ito nung siklista, ako duda ako. Duda ako dito. At sa tingin ko, hindi yan yung gusto niya talaga mangyari. Hindi yan yung nasa puso niya. Siguro sinasabi nga niya yan dahil na siya, siguro na trauma doon sa naranasan niya dyan sa Galas Police Station, dyan sa Quezon City. Pwedeng ganun. Kasi ang dami ng gustong sumuporta sa kanya. Senators, mga abogado, handang tumulong sa kanya, handang magbigay ng proteksyon sa kanya, pati sa kanyang pamilya. Kasi kung natatakot ka sa seguridad ng iyong pamilya, nandyan ang gobyerno, nandyan yung mga senators,
Oh. Handa silang tulungan ka, handa silang protektahan ka. So sana pag-isipan maigi ng siklista yung desisyon niya. Sabi nga dito, malinaw po na hindi sinabi na may hawak na gitara o kamera, at lalong walang kinalaman dito si Jose Marichan. Ano ba to? Salamat at nilinaw. Ano ba naman yan? Seryoso yung usapan, tapos ganyan yung comment. Wala, ito. Oh, kahit naman sino magkakatroma, Diyos ko, malamang takot na lamantad dyan. Grabe ang hustisya para lang talaga sa mayayaman. Oh, totoo yan, nagkatroma yan. Baka sobrang inabot niya nga pananakot nung nandun pa siya sa police station. Ito, sabi pa ng ibang mga netizens, mauulit pa yan. At habang walang may mga maglalakas loob na magsampa ng reklamo, marami pang gagawa ng mga katulad niyan. Kasi mga maliliit na tao lang naman ang kaya ng mga yan. Oh. Ito yung kagandahan sa sa pagkakaimbita. Kung sakali mangiimbitahan sa Senado, etong si Tolonges. Kasi itong Senado, gagawa sila ng investigasyon in aid of legislation. So kagaya sabi nito, sabi ng netizen, dapat may batas na kapag umatras yung complainant, kung may matibay na evidence, pwedeng government ang magpatuloy ng kaso. Lalo na yan galing din sa pagkapulis yan. Dami na palang kaso yan. So yun yung kagandahan sa pag-imbestiga ng Senado. In aid of legislation, pwede silang gumawa ng batas. O kagaya nito, binibigyan na kayo ng halimbawa ng ating kababayan. Kung umatras yung yung mismong sangkot sa insidente, baka pwede naman ang gobyerno ang mag-file ng kaso. So, yan pag-aralan nila yan. Iba naman nag-agree. Siyempre, itindihin mo rin yung yung sitwasyon nung siklista. Pero sabi nung iba, mahirap kalaban mo pulis. Pero dapat tinuturuan niya ng tamang disiplina. Dapat ireklamo mo yan para matauhan at dapat maturuan ng tamang disiplina. So yun yung sinasabi ng ating ibang mga kababayan, huwag kang matakot bro. Ang dami na ngang matataas sa lipunan kumakampi sa'yo. It's about time mabigyan ng leksyon ang nanutok sa'yo ng baril. Baka gawin niya pa sa iba yan. O tingnan nyo, sinasabi ng ating mga kababayan. Baka pwede raw versus people of the Philippines na. O meron tayong netizen nagsabi na bayaran. Kawawang nila lang, kaya dami ng abusado. O. Nababayaran kasi yung biktima. Ang hirap nga naman ng buhay ngayon. Lahat nagmahal na. Naging practical lang siya. Money is power talaga. O, yun ang sabi ng isa naman nating kababayan. Alam niyo, marami nagsasabi na nabayaran itong siklista. O, mahirap talagang isang buhay, mahirap. Mapipilitan tayo makipag-areglo kasi baka may resbakan kung papalag ka sa mga taong abusado at may kapangyarihan. Paano matatamang mali kung di harapin? Tama, yan ang desisyon niya. Paano yung nanutok laya na, ganun na lang, gagawin uli niya yan? Kahit sino pwede na manutok ng baril basta may pera. 100% sure binayaran yan at natakot. Imagine siya pa nagbayad ng 500 dahil sa gasgas ng sasakyan. So maraming nagsasabi na bayaran itong siklista. Di natin alam kung ano talaga yung totoo. Pero sabi nga sa inyo, una palang duda na ako na imposibleng walang nangyaring ibang kakaibang usapan. Ano yung ganun lang? Basta sorry lang, nagkayakapan, nagkangitian, nagtawanan, tapos wala lang, umalis. Ganun lang ba yun? Brad, walang masama sa naging desisyon. Ang problema lang kasi yung mga ganitong tao, wala yang katatakutan kung hindi yan makulong. Para kasi ang dating okay lang na mangyari uli yung ganitong sitwasyon kasi kaya naman niya kunin sa pakiusapan hanggat mayroong katulad mo na hindi kayang panindigan yung mga ganitong bagay. Walang mangyayari sa isang barumbado, siraulo, hambog. Naku, sana bilang isang concerned citizen, concerned human din, sana iniisip mo na pwedeng hindi lang ikaw naka-encounter ng karubalan noon at pwedeng gawin niya pa yun sa ibang siklista o sino man. Ito, nangihinayang. Sayang, no? Hindi, ito,
bilang pagtatapos, no, huwag na natin basahin lahat ng komento kasi merong mga nagsasabi na mali ang desisyon na itong siklista. Kasi unang-una, kapag hindi mo tinuluyan to, hindi mo inareklamo, baka maulit yan. O hindi lamang sa'yo. Pwedeng maulit yan sa pamilya mo na sinasabi mo na ayaw mong madamay. O, sigurado ka ba na hindi maulit yan? Malay mo mangyari dun sa kapamilya mo rin. Malay mo mangyari sa mga kamag-anak mo. Yung mga ganyang klaseng insidente. Kasi hindi mo nireklamo eh. Hindi ka pumalag eh. Hinayaan mo lang eh. Sabi mo nga, nagkayakapan pa kayo eh. Paano kayo magkakayakapan? Halos binunutan ka ng baril. Kinasahan ka ng baril. Okay ka lang. Okay ka lang. Alam mo, dapat sabihin mo totoo. Ayan nga kagandahan sa Senado, dapat talaga matuloy yun para imbitahan itong siklista sa Senado para magsabi ng totoo. Baka tinatakot lang to, It's eh. Kasi ako hindi ako naniniwala na ganun-ganun lang yun. Bigla ka na lang papayag, magkakayakapan pa kayo pagkatapos kang tutukan ng baril. Paano kung nangyari binaril ka? So isipin mo rin yung mga pwedeng mangyari sa susunod. Sabi mo, iingatan mo yung pamilya mo, ayaw mo ng gulo. Sigurado ka ba na hindi uulit yan? Sa desisyon mo nga, mas lalong pinalakas mo yung loob niya na pwede niyang ulitin to kasi nadadala yung mga tao sa ganyan o sa pakiusapan. Halos lahat kasi na nagsasabi rito natatakot ka daw. At nade-depress. Actually siguro hindi depression na niya, nararamdaman niya eh. Natutrauma siya. Natrauma na siya. Ito, duda rin yung mga netizen sa'yo. Naku kuya, kwento mo na yan eh. Bahala ka, pero ang opinion ko dyan, hindi ako naniniwalang walang money involved. Itsura pa lang nung nagtutok sa'yo, nakakatakot na. So, nako, mga kababayan, abangan na lang natin yung mga susunod na kabanata. Pero, sa tingin ko, mali yung desisyon ng siklista. Mali yung desisyon ng siklista. Dapat nanindigan siya. Sabi niya, iniingatan niya yung pamilya niya. Ba't sigurado ka ba na hindi mauulit yan? Kung hindi man yan si Tolongis na yan, na si Wilfredo Gonzales ang makatagpo ng mga kamag-anak mo sa kalsada, na ganun din ang gawin. Dahil nga, may mga instances na may mga Tolongis na gumagawa ng ganun pero pinagbibigyan nyo lang. Baka mangyari, kahit hindi siya, ibang taong gumawa dun sa mga kamag-anak mo. Baka pagsisihan mo. Baka isipin mo sa sarili mo, sana tinuluyan ko na lang si Gonzales. Para at least nakita ng mga tao, ng mga Tolongis dyan, na may kahihinatnan yung ganung mga gawain ng mga ganyang klaseng tao. Pero dahil nga ayaw mong sampahan ng kaso, walang mangyayari. Kaya bilib ako dun sa mga sa kina Tony Fortun na nag-alok sa'yo ng tulong. Mayor Joy Belmonte, nag-alok sila ng tulong sa'yo. Sana pakinggan mo sila. Huwag ka matakot dyan kay Mr. Gonzales. Kasi unang-una, empleyado ng Supreme Court yan, pero tanggal na. Wala na siyang baril. Wala na. Halos nahubaran na yung tao na yan. Ngayon ka pa matatakot. Ngayon ka pa matatakot. Halos hubad na yung tao na yan. Kulang na lang dyan, ikulong eh. Kaya kung ako sa'yo, payo ko lang, humarap ka. Pakinggan mo itong mga nag-alok sa'yo ng tulong at para mabigyan ng tunay na hustisya. Hinaharang mo hustisya, brad eh. Huwag mo harangin yung hustisya. Magpakalalaki ka.